Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako nga po pala si Charisma de la Torre, ang reporter ng GCHS High School Report. Nandito po tayo ngayon sa Zamboanga City, sa barangay ng Santa Catalina kung saan naganap ang malawakang bakbakan sa pagitan ng mga rebelde at militar. Maraming inosenteng tawang nadamay, maraming nawala ng tirahan at nagdulot ito ng kahirapan sa kanilang pamumuhay. At pumunta naman po tayo dito kung saan natin malalapitang makikita ang malaking pinsala ng bakbakan. Makikita po ngayon ninyo kung gaano kalawak ang pinsala nito. Maraming kabahayan ang nasunog at makikita din natin ang tagos ng mga bala sa bawat bahay naming dinadaanan. Sinasabing isa lang ang may dahilan ng lahat ng ito at yun ay ang pagsalakay ng grupo ng mga MNLF sa sinasabing gusto nilang sakupin ang ating lungsod. At doon nagsimula ang bakbakan. Marami pong tawang sobrang nagsakripisyo at naghirap sa nagdaang buwan hanggang ngayon. Marami silang pangangailangan sa pang-araw-araw upang mabuhay. Maliban po sa pang-araw-araw na pagkain, nangangailangan po sila ng proteksyon sa kanilang katawan at yun ang kanilang tirahan. Marami pa pong taong nawala ng tirahan hanggang ngayon. Gamot ng mga taong may sakit, kailangan din nila ng damit, unan at kumot kung saan ginagamit sa tuwing natutulog. Marahil may nakukuha silang pagkain at gamot ay binibigay ng mga relief goods, pero hindi pa daw ito sapat para sa kanilang Hayaan niyo po kaming maghanap ng mai-interview para sa karagdagang detalye. Magandang hapon po sa inyo. Pwede po ba kami mag-interview? Pwede. Ano nga po pala yung pangalan niyo? Christopher Tulumres. Ano ba dito? Post. Dito po ba kayo nakatira? Sa aming barong-barong. Po ba kayo? May hanap buhay po ba kayo? Naghanap ako ng trabaho ngayon. Eh, saan po kayo kumukuha ng pagkain? May bebenta yun. Bumibili kami ng pagkain. Tuloy-tuloy pa rin po ba ang pagbibigay ng mga relief goods sa inyo? Ngayon wala na. 3 months na hindi na binibigay. Buti, minsan hindi kayo kulangan ng pagkain. Hindi naman kasi may pamilya naman ako. Minsan binibigyan kami kahit papaano. Pwede po ba namin makita ang pamilya niyo? Nandiyan sa loob. Okay po. Ilan po ba ang inyong anak? Isa lang. Saan po? Nag-aaral po ba ang inyong anak? Sa ngayon hindi na nag-aaral. Wala nga pera pa. So, malaki po ba ang naging apekto ng krisis? Siyempre, malaki. Siyempre, yung anak buhay namin, wala talaga. Kaya ang inano namin, yung kabuhayan namin, wala rin. Kaya yung hindi namin, yung relief goods, minsan hindi kami pinibigyan. Hindi niyo po ba inaakalain na mangyayari ang krisis? Ay, hindi talaga mangyayari yung crisis. Hindi namin alam kung paano yung naging gera dito. Kaya ang inaano namin, yung hanap buhay namin, apekto. Paano po kayo nakatakas sa kasagan ng gera? Mula yung petsa 9 hanggang 23. Bumalik kami rito yung 29, kaya nagsilig ako ng barong-barong bahay. So, sa oras po ng bakbakan, wala po kayo dito? Nandito kami, mula yung petsa 9 hanggang 23 kami, pinalis kami ng militar. Hindi po ba kayo Hindi po ba kayo nahihirapan sa ganitong sitwasyon? Nahihirapan din. Minsan wala kami makain. Hinihintay namin yung relief goods maibibigay sa amin. Sa ngayon, wala eh. Ano po yung gusto nyo ipadala o iparating sa pamahalaan? Ang gusto lang din namin, pamadili ang pagdirik ng bahay namin. Kaya nahihirapan kami sa init ngayon. Wala kaming bahay, wala kaming kuryente. Yun ang hinihingi namin.
Paano po pala kung umulan? Minsan, matayo na lang kami habang umuulan at tulog. Pwede po ba namin malaman kung ano po yung pinagkakaabalahan ninyo sa ngayon? Sa ngayon, nag-alaga ako ng baboy. Ito, yung baboy ko, 2. Kaya yung pagkatapos niyan, ibebenta namin paggawa ng bahay. Maraming salamat po pala sa inyo, Mr. Culumbre, sa paglaan nyo ng oras para sa aming interview. Maraming salamat sa inyo. Nag-interview kayo sa akin. Ngayon, nandito po tayo malapit sa KJK building kung saan pinagkukutaan ng mga MNLF. Alamin po natin ang mga detalye sa aking kaibigan na si Patricia Tasilan. Patricia, Sa ngayon po, narito po tayo ngayon sa KJK building kung saan pinagkukutan. sabi mo KJK building. KJK Ano tayo? 1, 2, 3, go. KJK building. KJK building kung saan pinagkukutaan ng mga MNLF Missouri faction. Balik sa iyo, Charisma. Kahit ganito po ang estado ng kanilang pamumuhay, nagsisikap po sila upang bumangon. Ano ako? Basta pa? Para sa kanilang kabuhayan, makikita po natin nagtitinda sila ng konting-konti at yung iba rin ay gumagawa ng tahanan para sa kanilang pansamantalang tirahan. Para sa karagdagang kaalaman o gusto nyo kaming bisitahin, mag-log on lang sa www.zphshighschoolreport.com.ph. Salamat!